Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Good morning po. Ako po si Liza May Cabilin of CRC Maine. Happy anniversary CRC family. Thank you Lord for another year, for all the blessings in our growing church. Tayo manalangin. Dear Lord, we thank you for this day as we celebrate our 47th year in CRC. Your grace, faithfulness, and love abound us. You are at the center of our lives and of our church. Salamat Lord sa saya at sa pag-asa na binibigay mo sa amin sa kabila ng mga di magandang pangyayari sa buhay namin, lalo na sa aming bansa. Lord, we lift everything to you. We entrust you our lives, and as we do our part to serve you. We also pray, let the Holy Spirit open our ears and hearts to fully grasp your message to us this morning. In Jesus' name, Amen. Tayo naman po ay dadako sa mensahe. Mababasa ito sa Joshua chapter 15 verses 48 to 60 from NIV with the title, The Cities of Judah, Hill Country Region. Let us read from the verse 48. In the hill country, Shamir, Jetir, Soko, Dana, Kiryasana, that is Debir, Anab, Eshtemo, Anim, Goshen, Holon, and Jailo. 11,000 their villages, Arab, Duma, Eshan, Janim, Beth, Tapua, Apeka, Humta, Kirya, Arba, that is Hebron, and Zior. 9,000 their villages, Maon, Carme, Ziph, Juta, Jezreel, Jokdeam, Zanoa, Kain, Gibeah, and Timna. 10,000 their villages, Halhul, Beth Zur, Gedor, Marath, Beth Anoth, and Eltekon. 6,000 their villages, Kiryath Baal, that is Kiryath Jearim, and Rabbah. 2,000 their villages. Sa ating binasa, nakasulat ang mga lugar sa Central Country Hill of Judah kung saan mabato, hindi pantay ang lupa, ngunit may fertile soil na maaari silang magtanim at magpastol ng mga hayop. Importanteng mayroon silang magiging kabuhayan o pagkukunan ng pagkain dahil iyon na ang magiging permanent inheritance nila. Dito ay pinapakita ng Diyos na siya ay ama ng bayan ng Israel. Tiniyak niya na ang maninirahan sa mga nabanggit na lugar ay may magandang ikabubuhay. Dinivide ang tribe sa 6 groups at sinubdivide pa sa individual families upang mas mapangalagaan ang mga ari-arian. They are the families of the ancestors of God's faithful servants. Lumipas man ang mahabang panahon at ilang henerasyon, ang pangako ng Diyos ay di nagbabago. Tulad ng sinabi sa Psalm 145 verse 13 NIV, The Lord is faithful to all His promises and loving toward all He has made. Ang pagtala ng mga lungsod ay hindi basta isang simpleng listahan, kundi isang patunay ng katapatan ng Diyos sa pagtupad ng kanyang pangako kay Abraham at sa kanyang angkan. Bawat lugar, gaano man kaliit, ay nagsisilbing patunay na ang Diyos ay maingat sa bawat bahagi ng pamana at tapat na tinutupad ang kanyang mga pangako. Bago natin matamo ang gantimpala sa maliit o malaking paraan, kailangan muna nating sumunod sa mga inuutos ng Diyos. Tulad ng sinabi ng Diyos sa Genesis chapter 28 verse 15 NIV, I am with you and will watch over you wherever you go. I will not leave you until I have done what I have promised you. Kailangan nating magtiwala sa Kanya at sa Kanyang mga salita. Hindi man maging madali ang proseso, ngunit kasama natin ang Diyos na gagabay sa atin. At sa pagtatapos, let us pray. Lord, maraming salamat sa kabutihan niyo sa aming buhay. Nawa kagaya sa mensahe, patuloy kaming magtiwala at sumunod sa iyo para maranasan namin ang katagumpayan. Nawa maging bukas ang aming isipan at puso sa pagtanggap ng iyong ipapagawa para walang bumalakid sa iyong mga salita na gagabay sa amin. Through you, we claim victory over victory, Lord. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pakikibahagi. Nawa na-inspire po tayo sa istoryang ating napag-aralan dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Let us feed our world with the words of God. Keep on sharing, keep on posting His words upang mas marami pa po ang mapagpala. Muli, magandang umaga po, and to God be all the glory. God bless everyone.